We sound smart. Makakausap po natin former Finance Secretary at isang iginagalang na ekonomista, board member ng Foundation for Economic Freedom Incorporated, ang ating suki, si Ginoong Margarito Gary Teves. Sec Gary, good morning po. Si Peter Atrica, muli. Good morning. Magandang umaga po, Peter at Rica. Good At morning, sa inyong Sec. tagapakinig. Opo, welcome Yeah. back. Ang lakas makaboxing ng pangalan ni Sec Margarito Gary Teves. Parang boxingero. Sec Gary, so sa mga pangkaraniwang tao na nakakarindi, no, kahindik-hindik na madinig yung ang utang natin ay 17.65 trillion pesos already. Bakit po ba padagdag ng padagdag imbis na magbawas ng magbawas kahit na bahagya, ano po, yung ating pagkakautang, hindi po ba yun ang dapat na ginagawa ng may utang na hanggat kaya, bayad muna tayo para mabawasan? Tama po yung concern po ninyo, Peter. Kung sa pamilya pa yan, ang ibig sabihin yan, yung inutang ng pamilya, ng ama o ina, medyo nagkakaproblema sila dahil kailangan sila ng income, additional income, para hindi mabawas yung kanilang gastos sa mga importanteng kailangan ng bahay, pagkain, edukasyon at health, no? Ang bayad ng utang kasi yun ang ginagasto mo kagad sa sweldo mo, no? Kung lumalaki yung utang pero hindi masyadong nadadagdag yung sweldo, Sec Nag-freeze Gary? yata yung frame ni Sec. Oo. Ito yung tinatawag na yung the right fiscal way of taking Managing? care Oo. taking care of your debts. Oo. But at the same time hindi naman yung gugutumin mo yung pamilya mo. Sec Oo. Gary, are you back, sir? yes, tama Yeah, po oo. yan. Yeah, please Tama go po ahead, yan. sir. So, importante kung hihiram tayo, dapat talagang as much as possible, siguraduhin natin na gagamitin yan na gusto para mababayaran yan at the right time, no? Kasi kung medyo nagkaroon ng problema, kagaya ng corruption, hindi mafe-feel ang ating ekonomiya. So, mapipilitan tayo na babawasan natin yung ibang mga importante mga bagay na mas kailangan ng ating bansa, no? Edukasyon, health, nutrition, tsaka iba pang mga ganong bagay, no? So talagang himayin talaga at i-monitor at i-supervise. Tsaka dun sa pag-prepare natin ng budget, hindi dapat natin bawasan yung mga tinatawag nating counterpart funds na mga inuutang natin, no? Kasi kung wala yung counterpart funds, hindi matutuloy yung project o madidelay po, no? So mapeperwisyo yung ekonomiya at ekonomiya hindi lalago sa estimate natin. Kagaya ngayon, mababa ang takbo ng ating ekonomiya, magkakaproblema tayo sa mga utang natin. At masasakripisyo yung ibang mga importante mga bagay. No? Hindi ko po maintindihan, Sec, bakit ganun? Di ba po, meron naman tayong pinaplano na budget kada taon. Kasama na nga ngayon dun sa unappropriated funds, yung sinasabing pangbangga doon sa foreign funding na baka hindi pa dumating, dun muna natin kukunin sa unappropriated para meron tayong nakahanda, di po ba, o naka-standby na pondo. Pero kung nagpaplano na tayo ng fiscal spending natin for a year, how come nagkakaroon pa rin po tayo ng additional na utang? Kulang po ba sa pagpaplano ito? Ano po bang ibig sabihin nun, Sec? May karapatan kasi ang Kongreso, Rica, Peter, mag-adjust na mga expenses, no? So, hindi sila pwedeng i-increase yung total budget. Let's say yung total budget natin ngayon na approve na 6.8 trillion, hindi yung pwede galawin. Pero yung mga items within the 6.8 trillion, karapatan ng Kongreso. Dapat nga nagkaroon ng agreement ang legislative saka
executive, yung mga importanteng bagay na counterpart funding, yung contingent yung contingency fee, dapat hindi nagalawin ng Kongreso yan para sigurado mababayaran yung utang o yung ating obligasyon para matpatuloy yung project according to schedule po. Kaya lang nangyari sa mga nakaraang taon, hindi ko pa alam kung merong ganong sitwasyon ngayon kasi hindi ko pa nakita ang mga detalye ng ating 2026 budget. Sana wala pong ganon. Others, magkakaroon na naman tayong problema po dyan. Maghahanap naman tayo ng pera para ma-provide yung counterpart funds na nilipat sa unprogram appropriation na hindi pwedeng ma-implement yon kung walang additional funding. Kasi may nilipat ang Kongreso ng kanilang projects doon sa program expenditure. Yeah. No? Yun ang nagkakaproblema minsan. So, kailangan i-monitor yan at talagang magkasunduan ang Kongreso sa Executive Department na huwag masyadong galawin na yun nasa program items or program appropriations po. No? Apo, Sec. Gary, in an ideal world, sabi nga nila, sa family level, the most basic unit of society, hanggat maaari, syempre ayaw natin ng may utang. Di po ba? Tama po yan. Hanggat maaari, di ba? Kung sabi nga nila, kung maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Ayun, oo. Tama po yan. Pero sa national government, sa pagpapatakbo ng gobyerno, talaga po bang given, there is no way around it, kailangan talagang mangutang? Yes, iba yung gobyerno at saka pamilya kasi ang gobyerno ay may tungkulin sa development ng ating bansa, no? At normal yun na yung buwis na nakukuha ng gobyerno mas maliis kaysa sa kailangan ng bansa. Sorry. Importante, yung inutang nila para sa mga importanteng project ay dapat ma-implement na mabuti para sa succeeding years, meron tayong revenues para ibayad yung utang yan on time na hindi mapiperwisyo na yung mga importanteng priorities natin like education, health, nutrition at iba pa. So normal po yan na magkaroon ng deficit pero hindi masyadong malaki kasi mawawalan tayo o kakapusin tayo dun sa mga importanteng projects po natin, mga infrastructure pati. Ayun. Okay, so per se, hindi po naman talaga masama yung mangutang ang gobyerno. Ano po? Hindi masama. Opo. Ngayon, it's just making sure na it's properly monitored, hindi masyadong malaki. Meron silang mga standard niyan, Peter, like sana under normal situation, hindi lalampas yung deficit natin ng 3% of the economy or GDP, no? Yung overall debt natin hindi lalampas ng mga 60, 61%, yung mga ganun ba? Yun ang mga standard po. At nakakatulong sa kredibilidad ng ating bansa kasi mahusay yung kredibilidad natin. Eventually, papababain nila yung interest na ipapahiram nila sa atin. Opo. Nakakatulong po yan. Okay, nabanggit niyo po yung 60% debt to GDP ratio which is usually the standard or benchmark Standard na lang po sinasabi yan, nila tama. na okay yun, maganda, ideal ratio po yun. Yes. Pero may mga nagsasabi din po na medyo outdated na daw yun. At saka kung 60% ang uusapan, soft target na lang yan. Ibig sabihin, medyo masyadong mahigpit kung 60%. Sa mga developing countries, tama po ba na actually 70% of ratio ng debt to GDP is still acceptable? Maybe still acceptable, pero we are aiming kasi to improve yung ating rating po, no? Yung credit rating. Ngayon wala pa tayo sa credit rating A. So, ang ibig sabihin lang yan, kung na we are able to attain yung credit rating rate, makakatulong sa future borrowings po natin. Dahil mas mababa yung interest rate. Alam po niya, ang interest rate as a percent sa umabot ng 900, interest payment pala, Peter, umabot ng 950 billion na ngayon, no? Wow. Representing about 14% of the budget. So, yun ang kapalit niyan kung hindi tayo masyadong fiscally aware sa ating
mga gasto at saka paggamit ng pera. No. Sec, So pwede, kung gusto natin ng 70, may kapalit din yan. Aha. No? Oo. So, mas komportable ang ibang mga ekonomista na hindi masyado malaki. No? At pati mga investors, foreign investors, tumitingin dyan sa ating mga debt to GDP ratio kasi gusto rin nila malaman kung anong sitwasyon ng ating gobyerno na hindi ma-favorisyon ang pagbabayad ng mga utang, etc. So, yun ang mga kapalit niyan. So, most economists are still comfortable na hindi lalampas ng mga 60, maybe 62%, gano'n. malaking factor din yung issue ng korupsyon na tinitingnan din po ng ibang bansa dito sa atin, Yes, di po ba? definitely. So, makakadagdag din yan. Dilema ng gobyerno ngayon is may mga ehensya tayo na hindi masyadong mahusay ang pag-implement nila. So, ang hamon dyan is pwede ba kung maka-convince sila sa iba-iba natin mga kasamaan sa private sector, maka-invest sa ating portion sa infrastructure projects natin. No? So, yun ang mga kailangan himayin ng ating gobyerno at private sector. Magtulungan sila po. No? Kung pag-uusapan naman po natin ay economic growth ng bansa, Sec, ano po ba yung dapat na pinagtutuunan ng pansin dito ng ating gobyerno? Yung internal local productivity po ba natin? O malaking factor din po ba talaga yung international na pumapasok dito, yung international hand when it comes to investment para magkaroon ng trabaho? How do we go about growing ang ating ekonomiya, Sir? Ang tingin ko po niyan as a student of economics tsaka observation natin for the last few years, kailangan po natin a combination of domestic, foreign investment. No? Kasi may mga foreign investors po na hindi ko masyadong kilala ang Pilipinas, ay ino-observe nila kung anong ginagawa ng mga foreign investors dito sa Pilipinas. Yung kung mga foreign investors na may eksperyensya na sa Pilipinas ay nagkakaroon ng doubt or problema na baka hindi magkakawagi ang ating bansa dahil sa corruption issue, yung mga future foreign investors na gustong tumingin at makitulong, sasabihin na doon na lang tayo sa Vietnam muna o sa Thailand muna. Kasi mas stable po ang condition doon. So we're dependent na naman sa foreign investors na merong ng investment dito. Pero sila naman ay may konting duda na itutuloy ba nila itong mga expansion plans nila kung ganito ang sitwasyon natin sa ating gobyerno. So, mahalaga talaga yung pagdadala ng ating gobyerno. Kaya mahalaga yung sinasabi niyong governance. Kasi ang daming epekto po niyan sa both local and foreign investors natin. So, Sec Gary, the more investors we have, the less dependent na naman tayo sa gobyerno in terms of overall investment. Kasi ang bansa natin kailangan both public investment saka private investment, local and foreign. Speaking of credit rating, Secretary Gary, ano ba talaga ang credit rating natin ngayon? Or nag-iiba ba yan? Depende sa credit rating agency? Yeah, depende sa credit rating agencies yan. May 4 sila. I think mga 2-3 ang talagang tinitignan, mga Moody's, yung mga Fitch, etc. Pero yung it's a signal kasi. Unfortunately, yan ang ginagawa ng mga investors. Ano bang sitwasyon dyan sa Pilipinas? No? May tiwala ba itong mga credit rating agencies? So, signal na yun, sige, maganda ang sitwasyon sa Pilipinas. Tingnan nyo. Baka naman makikinabang kayo dyan. Yeah. At yung mga international financial institutions like mga ADB, World Bank, etc., malaking nakatanggap natin yan. So, kung nagkaroon tayo ng reduction in interest, malaking bagay dan sa interest payments sa ating budget. So, mas malaki ang malalagay natin sa social programs natin, sa infrastructure program natin, sa education. So, yan ang mga ganong kapalit. You have to continuously monitor po yan. No? Opo, itong S&P, ang credit rating nilang binigay sa atin ay BBB or BBB+. Yeah. Technically, yun ang sabi ko sa akin. BBB pa lang tayo. So, it's
slightly lower than yung tinatawag natin credit rating A. No? Opo. Yung BBB o triple B pala means stable outlook, ano? Opo. Yes. Opo. Buti na lang at hindi BY. Balasubas yarn. Actually, it's really, we could do much more. Kaya Yes. lang, may mga obstacles lang tayo. No? Kailangan pa rin natin talagang lumago yung ating ekonomiya na ngayon medyo might even be lower. Yun sa programa ng ating gobyerno, dapat 6 to 8.5%. No? So the more we grow, the more resources na pwede natin gamitin pambayad ng ating utang. At the same time, meron tayong resources sa mga importante mga bagay sa ating bansa. So maka-catch up tayo sa mga Thailand or Vietnam, etc. So medyo kapos tayo ngayon. Sayang, marami tayong potential pero hindi lang nagkaka-combine. Saka may problema tayo sa corruption. Lahat ng bansa may problema sa corruption. Pero yung level natin medyo mataas masyado or unprecedented po. Opo. No? Secretary, ito yung lagi nating nababasa pag pinag-uusapan yung national debt o yung pangkalahatang utang ng Pilipinas. Okay. Ang utang ng Pilipinas ay 17,650 billion pesos. Ano po? Ang populasyon ng Pilipinas ay 116 million. 17.6 trillion divided by 116 million, bawat isang Pilipino ay may utang na 152,000. Babayad nga ako palagi. Tapos sasabihin mo na may utang ako. I mean, that's not... Lumaki yan. The latest that I saw was a few months ago. Opo. Mga 148,000 per person. Okay. Ngayon, dagdag ng 4,000 per person. Opo, 152,000 per person. Pero ano po ang significance nun? Tama po ba na naghuhumiyaw yung iba na, kita mo na, kapapanganak pa lang, may utang na, 150 mil ang babayaran niya. Tama ba? Makatwiran ba yung ganun? Well, it's isang approach po yan para malaman ng taong bayan natin na kung each one of us has to pay, pati yung mga anak natin kailangan maghanda ng 152,000. Of course, ang gamit naman yan talaga is sa buwis naman. No? So we have to work it out through the taxes. Yes. At ang kapalit nga niyan is mababawasan yung iba natin mga kailangan dito sa ating bansa para makagrow naman tayong kasing bilis ng Vietnam o ating mga kaibang ASEAN peers. I-sustain lang natin dapat na between 6.5 to 7 for 10 years, magkakaroon tayong mas magandang sitwasyon dito sa Pilipinas. Opo. Okay, Finally, Sec, before we let you go, may mga ibang economic analysts po na nakikitang baka bumagal ang paglago ng ekonomiya natin ngayong taon, maybe even lower than what the government is targeting. Ano po ang nakikita ninyo? Simula pa lang naman po. Well, isang concern po yan dapat kasi we mentioned earlier na kailangan mag-grow yung ating ekonomiya. Sana hindi bumaba ng 5%. Ang estimate ngayon is anywhere between 5 to a maximum of 6%. No? Pero I think for the meantime, wala pa tayong definite figures. Ang karamihan I think is around 5% lang po. Worst case siguro mga 4.5%. So, nakaka-problema po yan kasi nabanggit natin kung hindi mag-grow yung ating ekonomiya, yung pera na kailangan natin ay kapos o hindi masyadong marami. Kaya baka ibang programa natin ma-suspended o hindi ma-implement kasi babayaran natin yung utang natin una. Yun ang kapalit niyan . So we have to reduce the level of corruption. We have to make sure that yung resources na inallocate natin sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno ay maggamit ng gusto. No? At ang privado sector, tumulong din. It's time for the President to talk sincerely and to the private sector na for the meantime, tulungan nila, dagdagan nila yung social responsibility nila. Yes. I-combine nila yung kanilang concern sa profit sa corporate social responsibility. Importante itong panahon na ito
para lang masustain yung ating growth, saka hindi tayo bumagsak Yep. na Tama more po. than that. So, Oo. it's a continuous effort na monitoring at talagang heart-to-heart interaction between the President and the private sector po. Yun. At syempre, dapat maramdaman din ng mga Pilipino, ng mga kumpanya, ng lahat na nasa negosyo na it pays to pay your taxes. Oo. Ayun. Para di mo ba ipasa sa akin, ha? Obligasyon mo. Secretary Gary, maraming salamat Thank you, po. Sec. Dalawang side yan, ha? But at the same time, responsibility ng gobyerno na gamit yung pera na Yes. contribute ng taong bayan sa magandang project at i-monitor nila mabuti, i-reduce yung level of corruption. Oo. Absolutely. Saka, yung accountability, kasi Yes. maski na konti lang, especially yung ghost projects, i-punish Oho. na nila yun. Yes. Madali naman yung ghost project naman yun, wala naman talaga. Unahin na nila yan, huwag na sila maghintay naman mga big fish. Oo nga. Oo. Secretary Gary, as always, maraming salamat po. Thank you for Thank you, your time, Sec. sir. Not at all, Peter. My pleasure at anytime I'll try to assist you in any way I can. Opo. Thank you. Thank you, sir. Salamat po. Margarito Gary Tevez, former Finance Secretary.